So, okay, no? So, ito naman, shear and moment, no? So, pag-usapan natin yung shear and moment. So, shear and moment. So, ibig sabihin, ano yung mga shear at moment doon sa beam, no? So, ito yung beam natin, simply supported siya, nakapin siya sa A at naka-rollers doon sa B, no? So, ang tanong is draw the shear and moment. Ibig sabihin ng shear is halimbawa, no? So, dito, this is beam, no? So, this is beam. Lagay tayo yung sample. So, this is beam. So, shear is this one. Then, naputol yung beam. No? Naputol siyang ganyan, no? Dati buo siya, naputol. Nalaglag yung kanan, no? So, ang tawag natin dito is positive shear, no? Positive shear. So, meron naman tayong scenario. So, burahin natin to. Tandaan nyo na lang, no? So, meron naman tayong scenario na ang nalaglag is kaliwa. No? So, negative shear yon, no? So, ibig sabihin, may failure yung beam na mapuputol siya due to load, no? Due to load. So, depende sa shear na shear force para siya mag-fail. So, maliban doon sa shearing, pwede rin siyang masisira sa moment. Kaya, dinodraw natin yung moment diagram. So, ngayon, moment, pag nag-bend siya ng ganun, pwede siyang mag-bend ng ganun kasi due to load eh. Yan. Pwede siya mag-bend ng ganyan. So, tawag natin yan is positive moment. Pero pwede rin siya mag-curve in this way. Na pagbaliktad naman yung load, tawag naman natin dyan is negative moment. No? It doesn't matter kung negative or positive. Value niya ang interested tayo. Pero, interested din tayo sa sign kasi negative moment, ibig sabihin, baliktad yung curvature niya. Yung bakal kasi natin nasa negative moment nilalagay. Sa tension side. So, kung titignan nyo dito, so this positive moment, ang tension mo sa ilalim. Sa negative moment, tension mo sa taas, no? And then yung bakal kasi nilalagay sa tension. Kaya dapat ma-determine mo kung saan kung ma-determine mo kung positive or negative moment para ma-identify mo rin kung saan yung tension side ng beam, no? So sa shear in moment, dito pinapakita mo lang kung ano yung mga moment all throughout ng beam, no? So for example, dito sa shear, so halimbawa this is shear diagram. Diagram ito, tandaan nyo, diagram. This is diagram. So, this is diagram. So, shear diagram. So, dito sa line na to, 0 ang shear, no? Parang, alam nyo, X and Y axis. Ito, X axis niya to. Ito, halimbawa, drawing natin mamaya dito yung moment diagram, no? So, dito, moment diagram. Diagram siya, no? So, ibig sabihin, for example, sabihin ko, ano ang moment dito? Of course, alam natin moment dito, 0. Kasi nga, naka-pin. Sa pin kasi 0 yung moment. Dito sa ruler, 0 rin yung moment dyan. Pero yung shear, hindi. No, dito, moment 0, moment 0. Ang shear dito, siyempre hindi 0. So, ano yung shear dyan? Ano ang shear dyan? Ano ang shear dito banda? 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 Ano ang shear banda dito, banda dito. Kasi kailangan natin hanapin yung maximum shear, no? Kailangan natin malaman yon para sa design natin. So, ngayon, let's draw that shear diagram. Para ma-draw mong shear diagram, una-una mong gagawin is solve for the reactions. Kasi doon ka magsisimula eh. So, dito, sinolve mo na yung mga reactions. So, dito, kung tutusin, meron tayo dito na reaction, RA. And then dito is RB. Pagkuha ng reaction, alam nyo na yan. Kasi naaral na natin yan sa engineering mechanics. Madali lang naman, no? Sum ka ng moment sa A. So, dito unang-una, dito yung nag-sum ng moment sa A. So, RB is counterclockwise. And 10 and 20 na load is clockwise. So, clockwise equals counterclockwise. So, nagsama ko ng moment sa A, RB times 10, kasi 10 yan. 4 plus 3 plus 3 is 10.
And then 10 kilonewton times 3 kasi sa A tayo nagsasum ng moment eh. And then 20 kilonewton times 7 kasi 3 plus 4 is 7. 7 yung distance niya papunta ng A. So solving that, RB is 17. Ganun din ang gagawin natin sa A, sa B I mean, para makuha yung reaction sa A. So sum ng moment sa B, so makakuha natin yung RA. So RA times 10 kasi 10 lahat yung distance. RA ang distance niya sa B ay 10. Kaya RA times 10. Then 20, ang distance ng 20 sa B is 3. And the distance ng 10 kilonewton sa B is 7. So solving that, RA is 13, no? Notice that 17 plus 13 is 30 and our total load is also 30. So reactions equals load. So ibig sabihin tama yung mga reactions natin. The way to check, no? So ngayon, let us draw the shear diagram. So dito sa RA, makita natin yung RA, the value is 13. So akyat lang tayo dito ng 13, no? So palitan natin yung kulay. So, akyat lang tayo dito ng 13. Ayan. So, 13 yung RA eh. So, this is 13. And then, from 13, from 8 to 10, walang load. So, pag walang load, diretso mo lang. No? Diretso ka lang kung saan makarating ka sa ulit sa kasunod na load. So, 13, diretso ka lang. Then, 13 minus 10 is negative 3. No? This is negative 3. Negative 3. So, negative 3. From load 10 to 20, wala uli load. So, negative 3 uli yan. Diretso ka lang. And then, negative 3 minus 20, going down is minus, di ba? So, minus 3 minus 20 is negative 23. So, this is negative 23. No? And then, negative 23 papunta sa RB, walang load. No? So, yun yung... so, mali tayo. This is 3:23. No? I mean, not negative 3, but positive 3. Sorry. Palitan natin. Hindi pa siya makarating ng negative, no? So, 13 minus 10 is 3. So, 3. Hindi pa siya negative 3, no? Kasi mas malaki yung 13, eh. So, from 13, papunta ka dito is negative 3 pa rin. 3 pa rin, I mean. So, ngayon, 3 minus 20 is 17. Negative 17. Negative 17, no? So, nag-gets nyo? 13, kasi reaction RA is 13. From RA to 10, walang load. Kaya dire-diretso ka lang na 13. So, pagdating sa 10, i-minus mo kasi going down. So, 13 minus 10 is 3. So, from 10 papuntang 20, walang load, kaya dire-diretso ka lang. Then, 20 minus 3 is 17, no? So, negative 17 yan. So, pagdating dito, negative 17, papunta sa RB, walang load, kaya dire-diretso ka lang. No? This is also negative 17. And negative 17 sa RB, merong 17. So, akyat ka ng 17, that is 0. So, okay. So, yan yung iyong shear diagram. So, ibig sabihin, ang pinakamalaking shear mo is 17. No? This is 17. Okay, yan yung shear diagram yun. Ganun na kasimple. Then, let's solve for moment diagram. So, burahin muna natin itong nasa taas. So, sa moment diagram naman, pwede mong i-cut ang beam into sections, then solve mo yung moment doon. Or, pwede ka rin gumamit ng gagamitin natin ngayon, which is the area method, no? So solve natin yung areas niya. So, sabihin natin itong area 1, area 2, this is area 2, area 3, no? Then, solve for area 1. Area 1 is 13 times 3, tama? 13 times 3. And the area 2 is 3 times 4. Rectangle, no? So, 3 times 4. Nakakabuo siya ng rectangle dyan.
So, yun yung mga area. And area 3 is negative 17 times 3. Huwag niyong kalimutan yung negative. So, solve natin yan. 13 times 3 is 39. So, this is 39. Then, 3 times 4 is 12. So, this is 12. And negative 17 times 3 is negative 51. Okay. So, paano natin solvein yung moment diagram? Baba natin ng konti yung moment diagram para lumuwag. So, ito moment diagram natin. So, area 1. So, from here, dito sa A, galing dito is 0 yung moment sa A. So, 0 yan. So, magsimula tayo dyan. So, ngayon, 0, papunta dito, area 1. Area 1 is 39. So, guhit mo lang, 39. So, that is 39. No? Straight. And then, area 2 is 12. So, 39 plus 12 is 51. So, this is 51. Diba? And area 3 is negative. Area 3 is negative 51. And 51 minus 51 is 0. So, ganun lang kasimple. So, sa makatuwid, the maximum moment is 51, no? And the maximum shear is 17. So, ano yon? So, ibig sabihin, pag nag-design tayo, ang gagamitin nating moment sa pag-design is 51, no? So, i-ano ko lang kayo, ibigyan ko lang kayo ng konting background sa design. Design is is MC over I. Ganun ang pagde-design, MC over I. Kaya kailangan natin yung moment. This is the moment. And this is the inertia, yung inaral natin. And this is the centroid. Kaya lahat ng inaral natin, nagagamit yun sa design. So ngayon, pag nag-design tayo, iyan ang mga gamitin nating component. Pag hindi mo alam kumuha ng moment, pag hindi mo alam kumuha ng inertia, pag hindi mo alam kumuha ng centroid, hindi ka makakapag-design. So that is why very important to, sabi ko, yung lesson na to. So this is our final answer, no? So this is our diagram, this is for the moment, and this is for the shear, no? So ngayon, dapat yung tandaan na nakahiga to, this is 0 degree, no? Pag nakahiga to, 0 degree yan. Kaya ang kasunod mo sa moment is first degree, no? Kaya naka-straight line yan, no? Naka-straight line. Okay. So then next video siguro gawa pa tayo ng mga magagandang example. Pero ito, digest